Kabanata 11, sa balon ni Jacob. Ang kabanatang ito ay batay sa Juan Kapitulo 4 versikulo 1 hanggang 42. Sa daan patungo sa Galilea, dumaan si Jesus sa Samaria. Tanghali na nang marating niya ang magandang lambak ng Sikhem. Sa bakana ng lambak na ito ay ang balon ni Jacob. Pagod sa kanyang paglalakbay, naupo siya rito upang magpahinga habang ang kanyang mga disipulo ay pumunta upang bumili ng pagkain. Ang mga Hudyo at mga Samaritano ay mahigpit na magkaaway, at hanggat maaari ay iniiwasan ang lahat ng pakikitungo sa isa't isa. Ang makipagkalakalan sa mga Samaritano kung sakaling kailanganin ay talagang ibinilang na ayon sa batas ng mga rabay, ngunit lahat ng pakikisalamuha sa kanila ay kinundena. Ang isang Hudyo ay hindi humiram sa isang Samaritano, ni tumanggap ng kabaitan, kahit isang kapirasong tinapay o isang tasa ng tubig. Ang mga alagad, sa pagbili ng pagkain, ay kumikilos ayon sa kaugalian ng kanilang bansa. Ngunit higit pa rito ay hindi sila pumunta. Ang humingi ng pabor sa mga Samaritano, o sa anumang paraan ay naghahangad na makinabang sila, ay hindi pumasok sa kaisipan ng mga alagad ni Kristo. Habang si Jesus ay nakaupo sa tabi ng balon, siya ay nanghina dahil sa gutom at uhaw. Ang paglalakbay mula umaga ay mahaba, at ngayon ay tumama sa kanya ang araw ng tanghali. Ang kanyang pagkauhaw ay nadagdagan ng pag-iisip ng malamig, nakakapreskong tubig na napakalapit, ngunit hindi maabot sa kanya, sapagkat wala siyang lubad o banga ng tubig, at malalim ang balon. Ang kapalaran ng sangkatauhan ay sa kanya, at naghintay siya na may dumating upang gumuhit. Lumapit ang isang babae ng Samaria, at tila walang kamalay-malay sa kanyang presensya, ay pinuno ang kanyang pitsyel ng tubig. Nang siya ay tumalikod upang umalis, si Jesus ay humingi sa kanya ng maiinom. Ang gayong pabor na hindi ipagkakait ng Oriental. Sa silangan, ang tubig ay tinawag na kaloob ng Diyos. Ang mag-alok ng inumin sa uhaw na manlalakbay ay itinuturing na isang sagradong tungkulin kung kaya't ang mga Arabo sa desyerto ay humayo sa kanilang paraan upang maisagawa ito. Ang puot sa pagitan ng mga Hudyo at mga Samaritano ay humadlang sa babae na mag-alok ng kabaitan kay Jesus, ngunit hinahanap ng tagapagligtas ang susi sa pusong ito, at sa taktika na dulot ng banal na pag-ibig, humingi siya, hindi nag-alok, ng pabor. Ang alok ng isang kabaitan ay maaaring tinanggihan, ngunit ang tiwala ay gumising sa tiwala. Ang hari ng langit ay dumating sa itinakwil na kaluluwang ito, humihingi ng paglilingkod sa kanyang mga kamay. Siya na gumawa ng karagatan, na kumokontrol sa tubig ng malaking kalaliman, na nagbukas ng mga bukal at mga daluyan ng lupa, nagpahinga mula sa kanyang pagkapagod sa balon ni Jacob, at umasa sa kagandahang loob ng isang dayuhan para sa kahit nakaloob na inuming tubig. Nakita ng babae na si Jesus ay isang Hudyo. Sa kanyang sorpresa ay nakalimutan niyang pagbigyan ng kanyang kahilingan, ngunit sinubukan niyang alamin ang dahilan nito. Paano ito, ang sabi niya, na ikaw, na isang Hudyo, ay humihingi ng maiinom sa akin, na ako ay isang babae ng Samaria. Sumagot si Jesus, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos, at kung sino ang nagsasabi sa iyo, painumin mo ako, hihingi ka sana sa kanya, at bibigyan kanya ng tubig na buhay. Nagtataka ka na dapat akong humingi sa iyo ng kahit na maliit na pabor bilang isang buhangin ng tubig mula sa balon sa aming paanan. Kung humingi ka sa akin, pinainom sana kita ng tubig ng buhay na walang hanggan. Hindi naunawaan ng babae ang mga salita ni Kristo, ngunit nadama niya ang matinding kahalagahan nito. Nagsimulang magbago ang kanyang magaan at mapang-asar na paraan. Sa pag-aakalang binanggit ni Jesus ang tungkol sa balon sa harapan nila, sinabi niya, Ginoo, wala kang maisalok, at malalim ang balon. Saan ka nagkaroon ng buhay na tubig? Mas dakila ka ba sa aming amang si Jacob, na nagbigay sa amin ng balon, at siya rin ang uminom niyaon? Nakita niya sa harap niya ang isang uhaw na manlalakbay, pagod at maalikabok. Sa kanyang isip ay inihambing niya siya sa pinarangalan na patriarkang si Jacob. Pinahahalagahan niya ang pakiramdam, na natural, na walang ibang balon ang makakapantay sa ibinigay ng mga ama. Siya ay nakatingin sa likuran ng mga ama, inaabangan ang pagdating ng Mesiyas. Habang ang pag-asa ng mga ama, ang Mesiyas mismo, ay nasa tabi niya, at hindi niya siya nakilala. Gaano karaming mga uhaw na kaluluwa ang ngayon ay malapit sa buhay na bukal, ngunit naghahanap sa malayo para sa mga bukal ng buhay.
Huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit. Iyon ay, upang ibaba si Kristo mula sa itaas smiley face, o, sino ang bababa sa kalaliman. Iyon ay, upang iakyat muli si Kristo mula sa mga patay. Ang salita ay malapit sa iyo, maging sa iyong bibig, at sa iyong puso, kung ipahahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Hesus, at ikaw ay sasampalataya, sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Roma Kapitulo 10 versikulo 6-9. Hindi kaagad sinagot ni Jesus ang tanong tungkol sa kanyang sarili, ngunit may time na kataim-time na sinabi niya, ang sinumang umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw, ngunit ang sinumang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi mauuhaw kailanman, ngunit ang tubig na ibibigay ko sa kanya ay magiging isang balon ng tubig sa kanya na bumubukal sa buhay na walang hanggan. Siya na naghahangad na pawiin ang kanyang uhaw sa mga bukal ng mundong ito ay iinom lamang para mauhaw muli. Kahit saan ang mga lalaki ay hindi nasisiyahan. Naghahangad sila ng isang bagay na matustusan ang pangangailangan ng kaluluwa. Isa lamang ang makakatugon sa kagustuhang iyon. Ang pangangailangan ng mundo, ang pagnanais ng lahat ng mga bansa, ay si Kristo. Ang banal na biyaya na siya lamang ang makapagbibigay, ay gaya ng tubig na buhay, na nagpapadalisay, nagpapaginhawa, at nagpapasigla sa kaluluwa. Hindi ipinarating ni Jesus ang ideya na ang isang buhangin lamang ng tubig ng buhay ay sapat na sa tumanggap. Siya na nakatikim ng pag-ibig ni Kristo ay patuloy na maghahangad ng higit pa, ngunit wala siyang ibang hinahanap. Ang kayamanan, karangalan, at kasiyahan ng mundo ay hindi umaakit sa kanya. Ang patuloy na sigaw ng kanyang puso ay, higit pa sa iyo. At siya na naghahayag sa kaluluwa ng pangangailangan nito ay naghihintay upang matugunan ang gutom at uhaw nito. Bawat human resource at dependence ay mabibigo. Ang mga balon ay mawawalan ng laman, ang mga lawa ay matutuyo, ngunit ang ating manunubos ay isang hindi mauubos na bukal. Maaari tayong uminom, at uminom muli, at kailanman ay makahanap ng sariwang panastos. Siya na kinaroroonan ni Kristo ay may bukal ng pagpapala sa kanyang sarili, isang balon ng tubig na bumubukal sa buhay na walang hanggan. Mula sa pinanggalingan na ito maaari siyang kumuha ng lakas at biyaya na sapat para sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. Habang nagsasalita si Jesus tungkol sa tubig na buhay, ang babae ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Napukaw niya ang kanyang interes, at nagising ang isang pagnanais para sa kaloob na kanyang sinalita. Napagtanto niya na hindi ang tubig ng balon ni Jacob ang kanyang tinutukoy, sapagkat ito'y patuloy niyang ginagamit, umiinom, at muling nauuhaw. Ginoo, ang sabi niya, ibigay mo sa akin ang tubig na ito, upang hindi ako mauho, ni pumarito upang umigil. Biglang binaling ni Jesus ang usapan. Bago matanggap ng kaluluwang ito ang kaloob na nais niyang ipagkaloob, dapat siyang dalhin upang makilala ang kanyang kasalanan at ang kanyang tagapagligtas. Siya ay, sinabi sa kanya, kumayo ka, tawagin mo ang iyong asawa, at pumarito ka. Sumagot siya, wala akong asawa. Kaya inaasahan niyang maiwasan ang lahat ng pagtatanong sa direksyong iyon. Ngunit nagpatuloy ang tagapagligtas, mabuti ang sinabi mo, wala akong asawa, sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa, at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa, sa sinabi mo ay totoo. Nanginginig ang nakikinig. Isang mahiwagang kamay ang bumubukas sa mga pahina ng kanyang kasaysayan ng buhay, na naglalarawan sa kung ano ang inaasahan niyang panatilihing nakatago magpakailanman. Sino siya na nakakabasa ng mga lihim ng kanyang buhay? Dumating sa kanyang pag-iisip tungkol sa kawalang hanggan, sa hinaharap na paghuhukom, kapag ang lahat ng nakatago ngayon ay mabubunyag. Sa liwanag nito, nagising ang konsensya. Wala siyang maitatanggi, ngunit sinubukan niyang iwasan ang lahat ng pagbanggit ng isang paksa na hindi gusto. Nang may malalim na pagpipitagan, sinabi niya, Ginoo, napapansin ko na ikaw ay isang propeta. Pagkatapos, umaasang patahimikin ang pananalig, bumaling siya sa mga punto ng kontrobersya sa relihiyon. Kung ito ay isang propeta, tiyak na mabibigyan niya siya ng tagubilin tungkol sa mga bagay na ito na matagal nang pinagtatalunan. Metieg ang pinahintulutan siya ni Jesus na manguna sa usapan kung saan niya gusto. Samantala, naghintay siya ng pagkakataon na muling maibalik ang katotohanan sa kanyang puso. Ang aming mga ninuno ay sumamba sa bundok na ito, ang sabi niya, at sinasabi ninyo,
na sa Jerusalem ay ang dako kung saan dapat sumamba ang mga tao. Sa paningin lamang ay ang bundok Gerizim. Ang templo nito ay giniba, at ang altar na lamang ang natitira. Ang lugar ng pagsamba ay naging paksa ng pagtatalo sa pagitan ng mga Hudyo at mga Samaritano. Ang ilan sa mga ninuno ng mga huling tao ay dating nabibilang sa Israel, ngunit dahil sa kanilang mga kasalanan, pinahintulutan sila ng Panginoon na madaig ng isang idolatrosong bansa. Sa maraming henerasyon sila ay nakipaghalo sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, na ang kanilang relihiyon ay unti-unting nahawahan. Totoong pinaniwalaan nila na ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay para lamang ipaalala sa kanila ang buhay na Diyos, ang tagapamahala ng sansinukob, gayunpaman, ang mga tao ay naakay na igalang ang kanilang mga inanyuang larawan. Nang muling itayo ang templo sa Jerusalem noong mga araw ni Ezra, nais ng mga Samaritano na sumama sa mga Hudyo sa pagtatayo nito. Ang pribilehiyong ito ay tinanggihan sa kanila, at isang mapait na puot ang umusbong sa pagitan ng dalawang tao. Nagtayo ang mga Samaritano ng karibal na templo sa bundok Gerizim. Dito sila sumamba alinsunod sa Mosaic na ritual, kahit na hindi nila lubos na tinalikuran ang idolatria. Ngunit dinaluhan sila ng mga sakuna, ang kanilang templo ay winasak ng kanilang mga kaaway, at tila sila ay nasa ilalim ng isang sumpa, gayunpaman sila ay kumapit pa rin sa kanilang mga tradisyon at kanilang mga anyo ng pagsamba. Hindi nila kinikilala ang templo sa Jerusalem bilang bahay ng Diyos, ni inamin na ang relihiyon ng mga Hudyo ay nakahihigit sa kanilang sarili. Bilang sagot sa babae, sinabi ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, dumarating ang oras, na kahit sa bundok na ito, kahit sa Jerusalem, hindi na ninyo sasambahin ang Ama. Hindi ninyo nalalaman kung ano ang inyong sinasamba, nalalaman namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay sa mga Hudyo." Ipinakita ni Jesus na siya ay malaya sa pagtatangi ng mga Hudyo laban sa mga Samaritano. Ngayon ay sinikap niyang sirain ang pagtatangi ng Samaritano laban sa mga Hudyo. Habang tinutukoy ang katotohanan na ang pananampalataya ng mga Samaritano ay napinsala ng idolatria, ipinahayag niya na ang mga dakilang katotohanan ng pagtubos ay ipinagkatiwala sa mga Hudyo, at mula sa kanila ay lilito ang Mesiyas. Sa sagradong mga aklat mayroon silang malinaw na paglalahad ng katangian ng Diyos at ang mga prinsipyo ng kanyang pamahalaan. Inuri ni Jesus ang kanyang sarili sa mga Hudyo bilang mga taong binigyan ng Diyos ng kaalaman tungkol sa kanyang sarili. Ninais niyang itaas ang mga iniisip ng kanyang tagapakinig sa itaas ng mga bagay ng anyo at seremonya, at mga tanong ng kontrobersya. Dumating ang oras, sabi niya, at ngayon na ang mga tunay na mananamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang nagsisisamba sa Kanya ay kinakailangang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Dito ay ipinahayag ang parehong katotohanan na inihayag ni Jesus kay Nicodemo nang sabihin niya, maliban na ang tao ay ipanganak mula sa itaas, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Juan Kapitulo 3 versikulo 3, margin. Hindi sa paghahanap ng isang banal na bundok o isang sagradong templo ay dinadala ang mga tao sa pakikipag-isa sa langit. Ang relihiyon ay hindi dapat limitado sa panlabas na anyo at mga seremonya. Ang relihiyong nagmumula sa Diyos ay ang tanging relihiyong maghahatid sa Diyos. Upang makapaglingkod sa Kanya ng wasto, dapat tayong ipanganak ng banal na espiritu. Ito ang magpapadalisay sa puso at magpapanibago ng isipan, na magbibigay sa atin ng bagong kapasidad para makilala at mahalin ang Diyos. Ito ay magbibigay sa atin ng kusang pagsunod sa lahat ng kanyang mga kinakailangan. Ito ang tunay na pagsamba. Ito ay bunga ng paggawa ng banal na espiritu. Sa pamamagitan ng espiritu ang bawat time na panalangin ay ibinubuhos, at ang gayong panalangin ay katanggap-tanggap sa Diyos. Saan man ang isang kaluluwa ay umabot sa Diyos, doon makikita ang paggawa ng espiritu, at ang Diyos ay maghahayag ng kanyang sarili sa kaluluwang iyon. Para sa gayong mga mananamba na kanyang hinahanap, siya ay naghihintay na tanggapin sila, at gawin silang kanyang mga anak na lalaki at babae. Habang nakikipag-usap ang babae kay Jesus, humanga siya sa kanyang mga salita. Kailanman ay hindi niya narinig ang gayong damdamin mula sa mga pari ng kanyang sariling bayan o mula sa mga Hudyo. Habang ang nakaraan ng kanyang buhay ay nakalatag sa kanyang harapan, siya ay ginawang bait sa kanyang matinding pangangailangan.
Napagtanto niya ang pagkauhaw ng kanyang kaluluwa, na hindi masasapatan ng tubig ng balon ng Sychar. Walang anumang bagay na nakipag-ugnayan sa kanya noon ang nagpagising sa kanya sa mas mataas na pangangailangan. Nakumbinsi siya ni Jesus na binasa niya ang mga lihim ng kanyang buhay, gayunpaman nadama niya na siya ay kanyang kaibigan, naaawa at nagmamahal sa kanya. Habang ang mismong kadalisayan ng kanyang presensya ay hinatulan ang kanyang kasalanan, hindi siya nagsalita ng anumang salita ng pagtuligsa, ngunit sinabi sa kanya ang kanyang biyaya, na makapagpapabago ng kaluluwa. Nagsimula siyang magkaroon ng kaunting pananalig sa kanyang katangian. Bumangon ang tanong sa kanyang isipan, hindi kaya ito na ang matagal nang hinihintay na Mesiyas? Sinabi niya sa kanya, alam kong darating ang Mesiyas, na tinatawag na Kristo, kapag siya ay dumating, sasabihin niya sa atin ang lahat ng bagay. Sumagot si Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya. Nang marinig ng babae ang mga salitang ito, umusbong ang pananampalataya sa kanyang puso. Tinanggap niya ang napakagandang anunsyo mula sa mga labi ng banal na guro. Ang babaeng ito ay nasa isang appreciative state of mind. Handa siyang tanggapin ang pinakamarangal na paghahayag, sapagkat interesado siya sa mga banal na kasulatan, at inihahanda ng banal na espiritu ang kanyang isipan na tumanggap ng higit na liwanag. Napag-aralan niya ang pangako sa lumang tipan, ang Panginoon mong Diyos ay magbabangon para sa iyo ng isang propeta mula sa gitna mo, ng iyong mga kapatid, tulad ko, sa kanya kayo ay makikinig. Deuteronomio Kapitulo 18 versikulo 15. Nais niyang maunawaan ang hulang. Ito, nag-flash na sa isip niya ang liwanag. Ang tubig ng buhay, ang espiritual na buhay na ibinibigay ni Kristo sa bawat uhaw na kaluluwa, ay nagsimulang tumubo sa kanyang puso. Ang Espiritu ng Panginoon ay gumagawa sa kanya. Ang malinaw na pahayag na ginawa ni Kristo sa babaeng ito ay hindi maaaring ginawa sa mapagmatuwid sa sariling mga Hudyo. Si Kristo ay higit na nakalaan nang siya ay nagsalita sa kanila. Ang ipinagkait sa mga Hudyo, at ang mga alagad ay pagkatapos ay iniutos na panatilihing lihim, ay nahayag sa kanya. Nakita ni Jesus na gagamitin niya ang kanyang kaalaman sa pagdadala sa iba upang ibahagi ang kanyang biyaya. Nang makabalik ang mga alagad mula sa kanilang gawain, nagulat sila nang makita ang kanilang guro na nakikipag-usap sa babae. Hindi niya kinuha ang nakakapreskong draft na kanyang ninanais, at hindi siya tumigil upang kainin ang pagkaing dinala ng kanyang mga disipulo. Nang makaalis na ang babae, pinakiusapan siya ng mga alagad na kumain. Nakita nila siya na tahimik, hinihigop, tulad ng sa mabilis na pagmumuni-muni. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa liwanag, at sila ay natatakot na maputol ang kanyang pakikipag-isa sa langit. Ngunit alam nila na siya ay nanghihina at pagod, at inisip nilang tungkulin nilang ipaalala sa kanya ang kanyang mga pisikal na pangangailangan. Kinilala ni Jesus ang kanilang mapagmahal na interes, at sinabi niya, mayroon akong kakanin na karne na hindi ninyo nalalaman. Ang mga alagad ay nagtaka kung sino ang maaaring nagdala sa kanya ng pagkain, ngunit ipinaliwanag niya, ang aking pagkain ay ang gawin ng kalooban niya na nagsugo sa akin, at ganapin ang kanyang gawain. Juan Kapitulo 4 versikulo 34, R.V. Nang ang kanyang mga salita sa babae ay pumukaw sa kanyang budi, si Jesus ay nagalak. Nakita niya siyang umiinom ng tubig ng buhay, at ang kanyang sariling gutom at uhaw ay nabusog. Ang katuparan ng misyon na kanyang iniwan sa langit upang gampanan ay nagpalakas sa tagapagligtas para sa kanyang gawain, at itinaas siya sa itaas ng mga pangangailangan ng sangkatauhan. Ang maglingkod sa isang kaluluwang nagugutom at nauuhaw sa katotohanan ay higit na nagpapasalamat sa kanya kaysa sa pagkain o pag-inom. Ito ay isang kaliwan, isang pampalamig, sa kanya. Ang kagandahang loob ay ang buhay ng kanyang kaluluwa. Ang ating manunubos ay nauuhaw sa pagkilala. Siya ay nagugutom para sa pakikiramay at pagmamahal ng mga taong binili niya ng kanyang sariling dugo. Siya ay nagnanais na may hindi maipahayag na pagnanais na sila ay lumapit sa kanya at magkaroon ng buhay. Habang ang ina ay nagbabantay para sa ngiti ng pagkilala mula sa kanyang maliit na anak, na nagsasabi tungkol sa pagbubukang liwayway ng katalinuhan, gayon din naman si Kristo ay nagbabantay para sa pagpapahayag ng mapagpasalamat na pagmamahal, na nagpapakita na ang espiritual na buhay ay nagsimula sa kaluluwa. Ang babae ay napuno ng kagalakan habang nakikinig siya sa mga salita ni Kristo. Ang kahangahangang paghahayag ay halos nangingibabaw. Iniwan ang kanyang palayok, bumalik siya sa lungsod,
upang dalhin ang mensahe sa iba. Alam ni Jesus kung bakit siya umalis. Ang pag-iwan sa kanyang palayok ng tubig ay nagsalita ng walang alinlangan tungkol sa epekto ng kanyang mga salita. Ito ay ang same time na pagnanais ng kanyang kaluluwa upang makakuha ng buhay na tubig, at nakalimutan niya ang kanyang gawain sa balon, nakalimutan niya ang pagkauhaw ng tagapagligtas, na nilayon niyang ibigay. Sa pusong nag-uumapo sa kagalakan, binilisan niya ang kanyang lakad, upang ibigay sa iba ang mahalagang liwanag na kanyang natanggap. Halika, tingnan mo ang isang lalaki, na nagsabi sa akin ng lahat ng bagay na aking ginawa, ang sabi niya sa mga lalaki ng lungsod. Hindi ba ito ang Kristo? Ang kanyang mga salita ay nakaantig sa kanilang mga puso. May bagong ekspresyon sa kanyang mukha, isang pagbabago sa kanyang buong anyo. Interesado silang makita si Jesus. Pagkatapos ay umalis sila sa lungsod, at nagsiparon sa kanya. Habang si Jesus ay nakaupo pa rin sa gilid ng balon, siya ay tumingin sa mga bukiri ng butil na nakalatag sa harapan niya. Ang kanilang malambot na berde ay naantig ng gininto ang sikat ng araw. Itinuro ang kanyang mga disipulo sa eksena, ginamit niya ito bilang isang simbolo. Hindi ba ninyo sinasabi, may 4 na buwan pa, at saka darating ang pag-aani? Narito, sinasabi ko sa inyo, itaas ang inyong mga mata, at tumingin sa mga parang, sapagkat sila ay mapuputi na para anihin. At habang siya ay nagsasalita, siya ay tumingin sa mga grupo na papunta sa balon. 4 na buwan pa bago ang panahon ng pag-aani ng butil, ngunit narito ang isang ani na handa para sa mga ani. Ang umaani, sabi niya, ay tumatanggap ng kabayaran, at nag-iipon ng bunga sa buhay na walang hanggan, upang kapwa ang naghahasik at ang umaani ay manggagalit na magkakasama. At dito totoo ang kasabihang, isa ang naghahasik, at iba ang umaani. Dito itinuro ni Kristo ang sagradong paglilingkod na inutang sa Diyos ng mga tumatanggap ng Ebanghelyo. Sila ay magiging kanyang buhay na mga ahensya. Siya ay nangangailangan ng kanilang individual na serbisyo. At kung tayo ay naghahasik o nag-aani, tayo ay gumagawa para sa Diyos. Ang isa ay nagsasabog ng binhi, iba ang nagtitipon sa pag-aani, at kapwa ang manghahasik at ang mang-aani ay tumatanggap ng kabayaran. Sama-sama silang nagsasaya sa gantimpala ng kanilang pagpapagal. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, sinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo pinagpagyaran, ang ibang mga tao ay nagsipagtrabaho, at kayo ay pumasok sa kanilang mga gawa. Narito ang tagapagligtas ay umaasa sa dakilang pagtitipon sa araw ng Pentecost. Hindi dapat ituring ito ng mga alagad bilang resulta ng kanilang sariling pagsisikap. Sila ay pumapasok sa mga gawain ng ibang mga lalaki. Mula pa sa pagkahulog ni Adan ay ipinagkaloob na ni Kristo ang binhi ng salita sa kanyang mga piniling lingkod, upang maihasak sa mga puso ng tao. At isang di nakikitang ahensya, kahit na isang makapangyarihang kapangyarihan, ay tahimik ngunit epektibong gumawa ng ani. Ang hamog at ulan at sikat ng araw ng biyaya ng Diyos ay ibinigay, upang sariwain at pakainin ang binhi ng katotohanan. Si Kristo ay malapit ng magdilig sa binhi ng kanyang sariling dugo. Ang kanyang mga alagad ay nagkaroon ng pribilehiyo na maging mga manggagawang kasama ng Diyos. Sila ay mga katrabaho ni Kristo at ng mga banal na tao noong unang panahon. Sa pamamagitan ng pagbuhos ng banal na espiritu sa Pentecost, libo-libo ang dapat magbalik loob sa isang araw. Ito ang resulta ng paghahasik ni Kristo, ang ani ng kanyang gawain. Sa mga salitang sinabi sa babae sa balon, ang mabuting binhi ay naihasik, at kung gaano kabilas natanggap ang ani. Dumating ang mga Samaritano at nakinig kay Jesus, at naniwala sa kanya. Nagsisiksikan sa kanya sa balon, tinanong nila siya ng mga tanong, at masigasig na tinanggap ang kanyang mga paliwanag sa maraming bagay na malabo sa kanila. Habang nakikinig sila, nagsimulang mawala ang kanilang kalituhan. Para silang mga tao sa malaking kadiliman na sumusubaybay sa isang biglaang sinag ng liwanag hanggang sa matagpuan nila ang araw. Ngunit hindi sila nasiyahan sa maikling kumperensyang ito. Sabik silang makarinig pa, at makinig din ang kanilang mga kaibigan sa kahangahangang berong ito. Inanyayahan nila siya sa kanilang lungsod, at pinakiusapan siya na manatili sa kanila. Sa loob ng 2 araw ay nanatili siya sa Samaria, at marami pa ang naniwala sa kanya. Hinamak ng mga Pariso ang pagiging simple ni Jesus. Hindi nila pinansin ang kanyang mga himala, at humingi ng tanda na siya ang anak ng Diyos.
Ngunit ang mga Samaritano ay hindi humingi ng anumang tanda, at si Jesus ay hindi gumawa ng mga himala sa kanila, maliban sa paghahayag ng mga lihim ng kanyang buhay sa babae sa balon. Ngunit marami ang tumanggap sa kanya. Sa kanilang bagong kagalakan ay sinabi nila sa babae, "Ngayon kami ay sumasampalataya, hindi dahil sa iyong pananalita, sapagkat kami mismo ay nakarinig sa kanya, at nalalaman namin na ito nga ang Kristo, ang tagapagligtas ng sanlibutan." Naniniwala ang mga Samaritano na darating ang Mesiyas bilang manunubos, hindi lamang ng mga Hudyo, kundi ng mundo. Ang banal na espiritu sa pamamagitan ni Moises ay inihula siya bilang isang propetang sinugo ng Diyos. Sa pamamagitan ni Jacob ay ipinahayag na sa kanya dapat ang pagtitipon ng mga tao, at sa pamamagitan ni Abraham, upang sa kanya ang lahat ng mga bansa sa lupa ay pagpalain. Sa mga banal na kasulatang ito ibinatay ng mga tao sa Samaria ang kanilang pananampalataya sa Mesiyas. Ang katotohanan na ang mga Hudyo ay nagkamali sa pagpapakahulugan sa mga huling propeta, na nag-uugnay sa unang pagdating ng kaluwalhatian ng ikalawang pagparito ni Kristo, ang nagbunsod sa mga Samaritano na iwaksi ang lahat ng mga sagradong kasulatan maliban sa mga ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Ngunit habang inalis ng tagapagligtas ang mga maling interpretasyong ito, marami ang tumanggap sa mga huling hula at mga salita ni Kristo mismo tungkol sa kaharian ng Diyos. Sinimulan na ni Jesus na wasakin ang pader sa pagitan ng Hudyo at Hentil, at ipangaral ang kaligtasan sa mundo. Bagamat siya ay isang Hudyo, malaya siyang nakipaghalubilo sa mga Samaritano, na itinatakwil ang mga kaugalian ng mga pariso ng kanyang bansa. Sa harap ng kanilang mga pagtatangi ay tinanggap niya ang mabuting pakikitungo nitong hinamak na mga tao. Natulog siya sa ilalim ng kanilang mga bubong, kumain kasama nila sa kanilang mga mesa, nakikisalo sa pagkaing inihanda at inihain ng kanilang mga kamay, nagtuturo sa kanilang mga lansangan, at pinakitunguhan sila ng lubos na kabaitan at kagandahang loob. Sa templo sa Jerusalem isang mababang pader ang naghihiwalay sa labas ng looban mula sa lahat ng iba pang bahagi ng sagradong gusali. Sa pader na ito ay may mga inscription sa iba't ibang wika, na nagsasabi na walang sinuman maliban sa mga Hudyo ang pinahintulutang dumaan sa hangganang ito. Kung ang isang hentil ay nag-aakalang pumasok sa panloob na bakuran, nilapastangan niya sana ang templo, at babayaran niya ang kaparusahan ng kanyang buhay. Ngunit si Jesus, ang nagpasimula ng templo at ang paglilingkod nito, ay hinayla ang mga Gentil sa kanya sa pamamagitan ng tali ng pakikiramay ng tao, habang ang kanyang banal na biyaya ay nagdala sa kanila ng kaligtasan na tinanggihan ng mga Hudyo. Ang pananatili ni Jesus sa Samaria ay idinisenyo upang maging isang pagpapala sa kanyang mga disipulo, na nasa ilalim pa rin ng impluwensya ng pagkapanatiko ng mga Hudyo. Nadama nila na ang katapatan sa kanilang sariling bansa ay nangangailangan sa kanila na pahalagahan ang pagkapuot sa mga Samaritano. Nagtaka sila sa ginawa ni Jesus. Hindi sila maaaring tumanggi na sundin ang kanyang halimbawa, at sa loob ng 2 araw sa Samaria, ang katapatan sa kanya ay pinanatili ang kanilang mga pagtatangi sa ilalim ng kontrol, gayunman sa puso ay hindi sila nagkakasundo. Mabagal silang nalaman na ang kanilang paghamak at pagkamuhi ay dapat magbigay ng lugar sa awa at pakikiramay. Ngunit pagkatapos ng pag-akyat ng Panginoon, ang kanyang mga aral ay bumalik sa kanila na may bagong kahulugan. Pagkatapos ng pagbuhos ng banal na espiritu, naalala nila ang hitsura ng tagapagligtas, ang kanyang mga salita, ang paggalang at lamang ng kanyang pakikitungo sa mga hinamak na estranghero. Nang pumunta si Pedro upang mang-aral sa Samaria, dinala niya ang parehong espiritu sa kanyang sariling gawain. Nang si Juan ay tinawag sa Efeso at Smyrna, naalala niya ang karanasan sa Sikhem, at napuspos ng pasasalamat sa banal na guro, na, sa pagkakita sa mga paghihirap na dapat nilang harapin, ay nagbigay sa kanila ng tulong sa kanyang sariling halimbawa. Isinasagawa pa rin ng tagapagligtas ang parehong gawain tulad noong nag-alok siya ng tubig ng buhay sa babae ng Samaria. Ang mga tumatawag sa kanilang sarili na kanyang mga tagasunod ay maaaring hamakin at iwasan ang mga itinakwil, ngunit walang kalagayan ng kapanganakan o nasyonalidad, walang kalagayan ng buhay, ang makapagpapalayo sa kanyang pagmamahal sa mga anak ng tao. Sa bawat kaluluwa, gaano man kakasala, sinabi ni Jesus, kung humingi ka sa akin, bibigyan kita ng tubig na buhay. Ang paanyaya sa Ebanghelyo ay hindi dapat paliitin, at ihaharap lamang sa ilang piling, na,
sa palagay natin, ay bibigyan tayo ng karangalan kung tatanggapin nila ito. Ang mensahe ay dapat ibigay sa lahat. Saan man ang mga puso ay bukas upang tanggapin ang katotohanan, si Kristo ay handang turuan sila. Inihayag niya sa kanila ang Ama, at ang pagsamba na katanggap-tanggap sa kanya na bumabasa ng puso. Para sa mga ganyan siya ay hindi gumagamit ng mga talinghaga. Sa kanila, tulad ng sa babae sa balon, sinabi niya, "Ako na nagsasalita sa iyo ay siya." Nang si Jesus ay umupo upang magpahinga sa balon ni Jacob, siya ay nanggaling sa Judea, kung saan ang kanyang ministeryo ay nagbunga ng kaunting bunga. Siya ay tinanggihan ng mga pari at mga rabay, at maging ang mga taong nag-aangking mga alagad niya ay nabigo sa pagkilala sa kanyang banal na katangian. Siya ay mahina at pagod, gayunpaman hindi niya pinabayaan ang pagkakataong makipag-usap sa isang babae, kahit na siya ay isang dayuhan sa Israel, at namumuhay sa lantad na kasalanan. Hindi na hinintay ng tagapagligtas na magtipon ang mga kongregasyon. Kadalasan ay sinimulan niya ang kanyang mga aralin na may iilan lamang na nagtitipon sa paligid niya, ngunit isa-isang huminto ang mga nagdaraan upang makinig, hanggang sa narinig ng maraming tao na may pagkamangha at pagkasindek ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng guro na ipinadala sa langit. Ang manggagawa para kay Kristo ay hindi dapat makaramdam na hindi siya makapagsalita ng may parehong kasipagan sa iilang tagapakinig gaya ng sa isang mas malaking kumpanya. Maaaring isa lamang ang makakarinig ng mensahe, ngunit sino ang makapagsasabi kung gaano kalawak ang magiging impluwensya nito? Tila isang maliit na bagay, maging sa kanyang mga disipulo, naguguli ng tagapagligtas ang kanyang oras sa isang babae ng Samaria. Ngunit nakipag-usap siya sa kanya ng mas time at mas mahusay kaysa sa mga hari, konsehal, o mataas na saserdote. Ang mga aral na ibinigay niya sa babaeng iyon ay naulit hanggang sa pinakamalayong hangganan ng mundo. Nang matagpuan niya ang tagapagligtas, dinala ng babaeng Samaritana ang iba sa kanya. Pinatunayan niya ang kanyang sarili na isang mas epektibong misyonero kaysa sa kanyang sariling mga disipulo. Ang mga alagad ay walang nakita sa Samaria upang ipahiwatig na ito ay isang nakapagpapatibay na larangan. Ang kanilang mga iniisip ay nakatutok sa isang dakilang gawaing gagawin sa hinaharap. Hindi nila nakita na sa kanilang paligid mismo ay isang ani na dapat tipunin. Ngunit sa pamamagitan ng babae na kanilang hinamak, ang isang buong lungsod ay dinala upang makinig sa tagapagligtas. Sabay-sabay niyang dinala ang ilaw sa kanyang mga kababayan. Ang babaeng ito ay kumakatawan sa paggawa ng isang praktikal na pananampalataya kay Kristo. Bawat tunay na disipulo ay isinilang sa kaharian ng Diyos bilang isang misyonero. Siya na umiinom ng buhay na tubig ay nagiging bukal ng buhay. Ang tumatanggap ay nagiging tagabigay. Ang biyaya ni Kristo sa kaluluwa ay parang bukal sa desyerto, na bumubukal upang paginhawahin ang lahat, at ginagawa ang mga handang mamatay na sabik na uminom ng tubig ng buhay. Dito nagtatapos ang Kabanata 11. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.